Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ito ang araw ng Sabat. Araw ng kapahingaan, napaka-importante sa espiritual natin na buhay. Dapat unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Bago gumising, magpasalamat sapagkat ginising ka muli at binigyan ng panibagong buhay, panibagong paghinga hanggang sa maghapon, hanggat tayo ay nabubuhay. Mga kapatid, hindi po tayo napapagod at hindi po nasasayang ang ating pagsasamba sapagkat ito ay buhay na walang hanggan. Sabi nga ng Panginoon, isa o dalawa, tatlo ang magpuri sa Kanya ay nasa kalagitnaan ng Kanyang banal na Espiritu. Nangunguna laging ating Panginoon bago man tayo pumunta dito. Kaya po, mga kapatid, bago po ang lahat, binigyan ng kamay para pumalakpak at tumawid at kumplitong katawan para purihin, sambahin at awitin, awit na makalangit po yan para sa ganon ay kalugod-lugod tayo sa paningin ng ating amang nasa langit. Tatawagin ko na po ang ating isang leader na si Sister Karina. Magandang umaga sa ating lahat. Ito ang unang araw na linggo ng Mayo. Ito ay para sa Panginoon, di ba? Sabi nga kakaunti lang talaga eh. Naisin natin na manatili at makasama tayo ng ating Panginoon. Dahil hindi naman lahat talaga maliligtas eh. Yaon lamang yung mga sumasampalataya kay Kristo, di ba? Hayaan mo, tanda huwag kayong magtaka. Dahil ang lahat ng iyan dito sa lupa ay pansamantala lamang. Di ba? Kaya patuloy tayo na lumapit sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa buhay natin. Wala na bang inaasahan natin kundi ang ating Panginoon. Yun lamang. Wala na tayong may lalapitan kundi siya lamang. Wala nang iba. Kasi lahat tayo nagkasala eh. Walang matuwid kahit isa, sabi sa Roma 3 chapter 3 verse 10. Walang humahanap sa Diyos. Dati, humahanap ba tayo sa Diyos? Di ba hindi? Puro tayo sarili lang natin. Wala tayong pakialam. Pero dahil kahabagan ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon na makalapit. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, mapalad tayo. Bakit? Dahil isa kang binigyan ng Diyos ng pag-ibig. Minahal. Bago siya nawala dito sa mundo, may iniwan siya. Yung pag-ibig niya sa atin. Diba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanlibutan. Sa sanlibutan, kaya binigay niyang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang ating nilalapitan. Siya ang ating sandalan. Ang lahat ng ito ay pansamantala. Hello? Diba? Dahil tayo sa ganitong panahon, yung iba nanghihina. Wala lang makain, wala lang trabaho, parang nagtampo na. Hindi ganun ang Panginoon. Kasi, binibigyan tayo ng Diyos ng ganun. Bakit? Dahil pinapaalala niya tayo, hindi puro tayo sagana. Dahil ang Panginoon, di ba, pumunta dito sa lupa. Hindi nagpayaman, kundi nagsakripisyo para sa atin. Dapat kung anong ginawa ng Panginoon sa atin, dapat ibalik natin ito sa Kanya. Mag-sacrifice. Hallelujah. Kaya sa mga oras na ito, tayo tumayo at tayo lumapit sa ating Panginoon. Purihin natin siya, awitan. Yun lang ang ating maibibigay sa Panginoon. Mag-andog, mag-alay ng buhay yung ating sarili natin. Purihin natin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo lumapit sa Panginoon.
bakit kami dumadalo, Panginoon, dahil may layunin ka sa amin, Panginoon. Hindi lang kami nagsasamba, Panginoon, kundi may gagawin ka pa sa amin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito. Maging aming mga kapatid, ano man ang kanilang mga ginagawa ngayon. Dinadalangin namin, Panginoon, na sila ay idako mo sa lugar na ito. Hindi lang sa mga awitin, Panginoon, ang naririnig nila sa umagang ito. Maging ang iyong mga salita na ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay nito sa amin. At maging kalakasan namin, Panginoon, ang aming buhay. Pananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Maging ang aming mga kapitbahay dito sa building 8. Naniniwala kami na meron kang gagawin para sa kanila upang sila ay baguhin mo at patuloy mo silang gagamitin mo, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat, O Diyos. Patuloy ka namin nataas sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo Jesus. Amen. Hallelujah! Salamat! Pinayak po natin ang ating Panginoon sa mga oras na ito. Halina at tayo ay mag-glory. Hallelujah! Let your heart
Distant
Wala kaming may tatago. Sabi nga sa mga ngaral, chapter 12, verse 14, anumang lihim namin, maliit man ito ang malaki, Panginoon. Wala kaming may tatago. Ang lahat ay lantad, Panginoon. Kaya ipagsusulit namin ang lahat ng aming ginagawa sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat dahil patuloy mo kaming hinuhubog sa iyong mga salita. Hinuhubog mo kami, Panginoon, sa iyong mga gawain. Salamat sa pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Sa iyong mga salita na siyang kagalakan at kalakasan namin, Panginoon. Salamat sa ginagawa na ibinibigay mo sa amin. Wala na kaming itinataas, Panginoon. Wala na kaming may bibigay sa iyo, Panginoon, kundi ang aming sarili. Ang aming presensya, Panginoon. Dahil ito lang ang aming may bibigay sa iyo. Dahil ang lahat ng dito, Panginoon, ito'y galing sa iyo, Panginoon. Salamat sa kalakasan ng aming buhay, katagumpayan, sa loob ng isang linggo, Panginoon. Patuloy mo kaming iningatan hanggang sa ngayon, Panginoon. Patuloy mo kaming ginaguide sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming mga kapitbahay, sa aming kamag-anak, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ay patuloy mong ibinibigay, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Salamat sa ganitong oras, Panginoon, na binigyan mo kami, Panginoon, na makalapit sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Kaya Lord, marami pong salamat, maging ang iyong mga salita sa oras nito, Panginoon, na may bahagi, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, maging ang kapitbahay namin, hindi lang sa pamamagitan ng awitin, kundi sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, ang siyang mapakinggan nila, Panginoon, sa mga oras nito, Diyos. Kaya purihin ka, itinataas ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Ang narito ay magsabing, Amen. Dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat, mga kapatid. Ang pagpapasalamat po ito ay siyang kinalugdan ng ating Panginoong Diyos. Magpapasalamat ka lang ba kung ikaw ay mayroong biyaya? Dapat po magpasalamat tayo sa biyaya ng habag ng ating Panginoon tungo sa ating kaligtasan. Siyempre, first na magpapasalamat ay magtaas lamang ng kamay pang isang linggo si Sister Praise mo na tatawagin ko. Okay. Kaya salamat sila. Magandang umaga sa lahat. Babasahin ko lang saglit to. Babahagi ko muna to. Kahit kunti. Yun lang. Mahaba pa ito. Ay, maglugod ako nagpapasalamat sa loob ng isang linggo. Higit sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa loob ng isang linggo. Higit sa lahat, yung pagpapalan sa amin, pagpapala na kalusugan sa amin, sa aming kaligtasan po, Panginoon. Iniwasan po kami kahit saan kami mapunta. Andyan ka po na lagi kami gumagabay sa amin. Lugod kami nagpapasalamat sa iyo na sa loob ng isang linggo. Higit sa lahat ng aking asawa na hindi ko lang talaga makasama dito eh. May time talaga nga umuwi siya mga 1:30. Ngayon hindi siya makauwi talaga. Nasa Bulacan eh. Nakauwi na yung gagabi. Kaso lang tinawagan na naman siya sa opisina.
Kasi yung truck niya walang ilaw, kaya hindi papagawa niya dapat ngayon. Ngayon, tinawagan siya, papalit ng chassis para may ilaw, ipababiyahe sa Bulacan. So, timing talaga sa... Pero may sisimba yan, subur-agin pa rin. Pero itong pahapon, kung makahabol, minsan naghahabol na lang. So, minsan hindi. Kaya nga naglugod ako ng pasalamat sa Panginoon dahil na lagi siyang ginagabay. Sinasabi ko sa kanya, kahit hindi ka sumasamba, kailangan mo rin bago ka umalis, mag-pray ka para maiwasan ang disgrasya. So, sabi niya naman sa akin, hindi ko makakalimutan sa gabay. Laging siyang ginagabayan sa Panginoon. So, lugod ako ng pasalamat sa Panginoon sa loob ng isang linggo. Maraming salamat po. Next po, si Brother Jerry. Magpapasalamat po. Ang dala-dala nito, ang bato. Ang dala-dami nito. So yun, magandang umaga po. Napakagrabe. Pagpala ng Panginoon. So yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan sa taas. Talagang alam nila yung ibig sabihin kasi nasa taas sila. So bago lahat, may babasahin muna ako sa Ecclesiastes 5:10 para maunawan natin sa Sa totoo lang nung linggo wala ako siyempre pag may problema hindi ako nakapag-chat kay pastoralan kasi yung wala akong load. So ibig sabihin andes unawa na lang yun. Sabi nga sa Ecclesiastes 5:10 magpakatatag ka sa iyong mga patakaran at panindigan mo ang iyong sinalita. Napakabigat, no? Ito sa Ecclesiastes ko, pangalan ito Jesus, pero doon may Jesus na pala sa lumang tipan. Kahit paano mo sa Ecclesiastes ko. So yan. Alam mo ang nakuha na ko rito, yung at panindigan mo ang iyong sinalita. Dito hanggang ngayon, nangyari po yan. Katulad may pangako tayo, nanghiling tayong galang Lord pera, nangako tayo, tapos pagdating ng isang buwan, isang taon, nawawala po sila. So, alam natin sarili yan. Hindi na pang tatapik kasi nandito na sa Bible eh. So, sa akin, may nangyari po yan. Sabi ko, Lord, kasi may plano. Sabi ko, nalala nyo yung nag-testimony ako dyan, yung sa First Beta Plus? 3 years, nakuha ko sa, ito po. 450 po yan. So, nagkatotoo. Tapos, ang pinakamaganda nito, napakabuti ng Panginoon, sabi ko, Lord, pagdating ng unang linggo, meron pong pagkain na tubig. So, kanina, sabi ko, nasisil ka rin. Brother Joe, walang tubig. Nang pandala ko, ulan na naman laman. So, ibig sabihin galing kay Lord yan. So, yan. Nawabuti, no? So, ang pag-ibig ng Panginoon, napakabuti. Tama ba? So, noong linggo, hindi nakadiberte mo, pastor. So, ang pag-ibig ng Panginoon kasi, ganito yan eh. May sapatos ako. May sapatos ako, pero isa lang siya. Pero naging dalawa. Pero isa lang siya. So, ibig sabihin, tag-isa kami ni pastor. Sabi na Lord, ibigay mo na lang lahat yung dalawa na yan. So, nakuha nyo, di ba napakabuti ng Panginoon? So, picturean mo nga kami. Okay lang ba, picturean kami ni Pastor Alan? Kasi nung linggo, wala talaga ako eh. Alam mo naman, may pasyente ako eh. Kung pipilitin, baka magdugo. Pastor, pakayano nga ito, picture tayo ito. Dito. Hindi, picturean mo lang kami. Dito, Pastor. Ayan. So yan, papakita mo, Pastor. Okay po. Okay. So, kay pastor na yan, ito pastor yung dahil ang pag-ibig ng Panginoon, ganun talaga. So, may nakuha ba kayo sa verse na yan na, okay. So, may nakuha ko sa verse dito, ayan, sabi, magpakatatag ka sa iyong mga patakaran. Tayo po may patakaran. Nalala niyo si pastor ang preaching dito, tapos si
pastoral mo nagkipag-usap. Ang sabi ni pastoralan, bro, makinig ka sa akin. Patakaran yun eh. Siyempre, nagpipreaching kayo, hindi pwede po nagkipag-usap. Paano natin maano yung salita ng Panginoon? Kasi ang Diyos ang natin salita ng Diyos eh. So, di ba? Patakaran po yan eh. Lahat tayo may patakaran. Ako may patakaran. So, ang patakaran ko, pwede rin yung makuha yan. Pero galing sa Panginoon yun. Lahat tayo may patakaran. Sisi may patakaran, may patakaran. Lahat tayo. Kaya minsan sinasabi, ganyan si Brother Jerry magsalita. Hindi po marunong magalit, pero nagsasabi kasi ang Panginoon eh, pag hindi natin sunod ang Panginoon, wala tayong ibig sabihin wala tayong lakas. Wala tayong pantay-pantay. Si Pastor Alan, talagang yan. Nakita ko, sabi ko, marunong si Pastor magsabi ganyan kasi mga anak ka tayo eh. O di ba? Hindi pwede magsasalita rito tapos nagkikipag-usap diyan. Hindi yung matututukan ang salita ng Panginoon. Katulad niyan. Alam mo dito may nasaktan dito na yung sinasabi ko nga at paninigan mo ang iyong sinalita. Alam mo may mga pangako tayo, katulad na sa business tayo. Naramdaman ko na rin 'yan. Sila na lang mag-ano niyan kung gag-anin nila kasi nandito na pa ako. So yun ang mga blessing po. Ayan. Nagkaroon ako ng laptop dahil sa Tapos nangyari po yan dahil sa salita, nangyari sabi ko, magkakaroon ako niyan. O natutupad. 3 years po. Kumari wala pang 1 taon, buwan lang, mayroon na mayroon na po. Mayroon talaga akong gagawin talaga. Ibig gawin mo lang. Huwag ka lang totoo po. Katulad yung dito, sabi ko, Lord, pagdating unang linggo, magpapakain ka. Parang inutusan si Lord, hindi ako. Lord, magpapakain ka. Tamo, nautusan mo, no? Si Lord, kaya natin utusan. Kaya po. Lord, pagalingin mo ako. Pinagaling ako. Tama ba? Talagang napakalupit eh. Mautusan po. Mautusan mo siya. Kasi nautusan sis. Hindi mo na unawa, nautusan siya. Si Moses, gumawa siya ng nakatawid. Pero nakakunik kay sa yung nagsabi siya, iligtas natin ang mga taong to, Lord. Si Moses na yun. O di ba nautusan? O ganito ang gawin mo, Moses. Nakuha nyo, pag-aralan nyo ng Bible, nautusan si Lord. Nautusan. Basta mabuting gagawin nyo. Totoo yun. Pinag-pray ako ni Pastor Alan. Pneumonia, gumaling ako. Nautusan si Lord eh. Lord, pagalingin mo itong tao. Sino ba nagsalita? Si Pastor. Pero ano ng Panginoon yun? Dahil boses ni Lord yun, utos. At least nautusan si Lord, kailangan ko itong tao na to. Kaya kung wala ako, hindi ako pinag-pastoralan. Di ba? Yan yung sinasabi ko sinutusan eh. Di ba? Yun. So maraming salamat sis. Miss po, Mother, si present. Salamat Panginoon sa magang ito. Talaga pag ako humihiling sa Panginoon, Panginoon, pababain mo po ang espiritu ng pagpapagaling. Gumagaling. Lalo na kung tahimik ako na nag-aano sa kanya. Pinapagaling. Talagang sabi ni nauutusan. Kaya pag sinabi mo talaga na hinihiling ko yan lagi sa kanya. Ganyan. Na iligtas kami sa lahat ng kapamakan, Panginoon, sa oras-oras, sa lahat ng aking mga pamilya, sa bawat pamilya ng aking mga anak. Nabigyan kami ng kalakasan at iligtas sa lahat ng kasamaan at saka kaligtasan sa lahat ng bagay. Kaya salamat Panginoon sa linggong ito na lahat na ang hinihiling ko sa iyo ibinibigay mo. Salamat ng marami. Nanay, pasalamat ka, Nay. Halika, Nay. Sino yun? Isang blind person si Nanay. Yan ang buhay na spiritual ni Nanay. Spiritual.
Binigay sa kanya ng ating Panginoon. Malakas ko na. May pasalamat. Lagi ano. Sa Lord, salamat ako sa Panginoon dahil sa mga karamdaman ko na likat, biglang sumakit ka, pakalam mo din masakit, bigla lang, tapos yung hingal, nawala. Hindi ako makatulog ako alas 8, magising ako alas 12, magdamag na hindi ko makatulog. Katulog ako alaon na ng hapon. Hanggang alas 4, binabawi yung tulog ko. Salamat Panginoon na kahit mahirap lang kami, ang Panginoon surprise ang pangailangan araw-araw. Diyan ang lakas, ninatan lang kami. At sa pagtulog, walang masang respeto, maguguro sa magtulog para tingkal sa umaga. Nagyan kami lakas at bagong buhay. Salamat. Tatay, magpasalamat. Sister Karina, magpapasalamat. Puri ng Diyos sa mga sa buhay natin. Ako na nagpapasalamat ako sa ganito na lagi tayong nagpupuri, nag-worship. Nagaganap pa ako kay nanay dahil sa kanyang edad na 88. Ang Diyos walang kinikilingan. Ang Diyos walang sinasabi, dito ako mayaman, hindi ganun. Tingnan mo yung mga mayayaman, mga sikat pa, mga artista. Anong nangyari sa kanila, di ba? Maagang pumanaw. Nandun na sa kanila ang lahat. Mapira, sikat, sa pagkain, masagana. Samantalang tayo, walang-wala. Halos gumagapang tayo sa kahirapan. Pero ang Diyos hindi nagpapabaya sa mga katulad natin. Di ba? Kumpleto eh. Namamatay sila tuloy kay Nora Honor, Bilita Corrales, kay Ricky Dabao. Di ba? Mga sikat sila. Bakit ganon? Di ba ang Diyos walang pinipili? Mayaman ka man o mahirap, pero ang Diyos nakatuon dun sa mga taong kinahabagan ng Diyos. Di ba? Salamat tayo dahil nakatungtong pa tayo sa ganitong edad. Di ba? Kahit man lang gulay, ano man mga pinagtsatsaga natin na ulam. Kontento na po tayo. Sila. Pag isa lang ang ulam, parang nawawala sila ng gana. Naghahanap pa sila kung anong maihain sa kapagkainan. Di ba? 4 na klase. Tayo kahit asin na lang pwede. Makakain mo sa may kanin. Malaga ang kanin. Di ba? Kahit tuyo, kahit sausaw mo lang sa kahit isang okra, 2 okra, pwede na sausaw sa suka. Sila hindi. Naghahanap sila ng pinakamasarap. Di ba? Tayo. Target niya na ulam, targetin Di ba? Tayo. Kahit lugaw, pwede na eh. Kahit bago, pwede na kahit maliit. Di ba? Sila, pakainin mo ng bago. Nandidir sila. Pero puri ng Panginoon dahil ang Diyos. Hindi nakatuon doon sa mga mayayaman. Nakikita ng Diyos sa mga taong kinakahabagan ng Diyos. Yung mga taong handang sumunod sa kanyang kalooban. Di ba? Kaya nagpapasalamat ako dahil kahit kakaunti lang tayo, nandoon ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya pray ang Panginoon. Kaya nakagalak po ako. Sa akin, sa ganitong edad po natin, lalo na kay nanay, siya ang pinakamatanda sa ating lahat. Di ba? Kaya po ng Panginoon, di ba, nakakapagtaka ang Diyos, bakit ganun? Nandun yung kanyang kapangyarihan. Nandun yung kanyang, kamangha-mangha, katakataka. Yun ang kapangyarihan ng Diyos na ipinupuhos dito sa atin. Amen, di ba? Dahil alam ng Diyos kung anong mayroon tayo, nakukontento tayo, di ba? Kahit maliit na bagay, sabi, malaki na yan sa Diyos. Amen. Kaya puri ng Panginoon, salamat at patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Nandito pa rin tayo. Dahil niya tayo na buhay pa. Amen. Kaya puri ng Panginoon. Salamat. Amen. Dumako na pa tayo sa atin.